Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang gabi po sa Ma'am Nen Akman Salipada. Ito po, my name is Maidgang Pumakalibang, ABPD 2B. Ito po, topic ko, the capabilities of props. The capabilities of props developed by Amalcia Saint Anne Malcha Nussbaum is a framework of evaluating individual well-being, social arrangement, and development. It focusing on what people are actually able to do and be rather than just the resources or alternatives they possess. This approach emphasizes freedom, opportunity, and reward sources. People have to live life the virus. Ang capabilities approach na binuo nina Amalcia Saint Amalcia Nussbaum ay isang pananaw sa pagsusuri ang kagalingan ang isang tao, kahayusan ang lipunan, at pag-unlad sa alip na sukatin laman ang yaman o kasiyahan ang isang tao. Nakatuon ito sa kung ano talaga ang kanya nilang gawin at maging sa kanilang buhay. Number, capabilities the rare of opportunities people have to save will be being example, e.g. the ability to be healthy, and education, participate in society. Capabilities, kakayahan, ang tunay na oportunidad ang isang tao upang makamit ang mabuting pamumuhay. Halimbawa, kakayahan mag-aral, magkaroon ang mahayos na kalusugan at makilahok sa lipunan. Number 2, functionings the actual things people do on state they accept. Example, e.g. being well knowledge, being literate, engaging in political activities. Functions, gawin o kalagayan ang aktual na ginagawa o naranasan ang isang tao. Halimbawa, pagiging malusog, pagiging edukado, o pagkikilahok sa politika. Number 3, freedom, the ability to source among different capabilities to live one virus. Kalayahan, freedom, ang kakayahan mamili sa iba't ibang posibilidad upang mamuhay ayon sa kanilang nais at pagpapahalaga. Example of the capabilities approach and practice.
Number 1, education. Assess a country may provide free education to all children, not just as a resource but as an opportunity that enables them to pursue different careers in life goal. Education. Libreng education para sa lahat ang bata upang mabigay sila ang tunay na oportunidad na magkaroon ang mag-aral kinabukasan. Number 2, health system. A government insurance and universal health care, not just as a service but as a means to allow people to live longer and healthier life. Servisyon pagkalusugan. Libreng o about kayahan serbisyong medikal upang matiyak na ang lahat ay may kakayahan manatiling malusog at mabuhay ng mas mahaba. Number 3, gender equality. Initiative policies that empower women such as maternity leave, equal pay and loans against gender discrimination, expand their opportunities in society. Pagkakapantay-pantay ang kasarihan. Mga batas na nagsusulong ang bantay na karapat para sa kababaihan tulad ang maternity leave, patas na sahod at proteksyon laban sa diskriminasyon. Social welfare programs providing financial support for unemployed individuals ensures they have the capabilities to seek jobs without suffering extreme poverty. Programa sa kanirapan, mga ayuda o tulong pinansyal para sa mga walang trabaho upang matulungan silang makahanap ang trabaho nang hindi malulubog sa matinding kahirapan. Disability like round that mandate wheelchair accessible building and inclusive workplace enable disabled individual to fully participate in society. Karapat ang may kapansanan. Mga polisyang nagtatakda ang mga electoral accessibility sa mga may kapansanan tulad ang wheelchair labs at pantay na oportunidad sa trabaho.
The capabilities approach is widely as in economic, human rights, and policy making to measure and improve well-being beyond just income and economic growth. Ang capabilities ay isang mahalagang pananaw sa ekonomiya para karapatan pantao at paggawa ang polisiya dahil binibigyan din nito ang tunay na oportunidad ang mga tao kasya sa simpleng pagsukat ang kita o material na pag-aral. Nakatun ito sa pagbibigay ang malaya at pantay na pagkakataon para sa lahat upang mamuhay ng may dignidad